Perfect mornings po, Pastor at Cheryl. Gusto ko lang po ibahagi ang journey ko bilang first-time nanay. 5 taon po ang hinintay namin ng mister ko para magkaroon ng anak. Araw-araw nagdadasal ako sa Diyos. Dumating na rin kami sa puntong tinanggap na namin na posibleng hindi na kami magkaroon ng anak. Masakit ito lalo na't wala akong ibang pinangarap kundi magkaroon ng sariling pamilya. Lumaki po kasi ako sa broken family. Ang mga tiyahin at yuhin ko ang nag-alaga sa akin simula nang magkaroon ng sariling pamilya ang mga magulang ko. Wala rin po akong kapatid. Hinarap ko mag-isa ang problema ng pagkakaroon ng isang broken family. Kaya nung ikinasal ako, sabi ko sa sarili ko, magkakaroon ako ng masaya at buong pamilya. Malayo sa kinalakihan kong pamilya. At ito na nga po, year 2023, nalaman kong buntis ako. Hindi mapantayan na ang saya naming mag-asawa. Masaya lang ang pagbubuntis ko kaya naman inaalagaan ko mabuti ang sarili ko. At taong 2024, dumating ang matagal namin dasal ng asawa ko. It's a baby boy! Pero ang bilis binawi ng saya namin. Sinabi kasi ng doktor na diagnose ang anak ko ng trisomy 21 o pagkakaroon ng Down syndrome. Wala po itong sign kahit nung nasa tiyan ko pa ang baby namin. Ang daming naglalaro sa isip ko. Saan ako nagkamali? Pinaparusahan ba ako ng Panginoon? Naging masama ba ako sa kapwa ko? Ilang buwan kong dinala ang bigat ng sitwasyon. Umiiyak ako sa gabi ng mag-isa habang ang asawa ko nakikita kong pinipilit magpakatatag para sa pamilya namin. Pero sa lahat ng ito, hindi ko nakita ang plano ng Diyos para sa amin. Aminado naman po ako na grabe ang bagsak ng emosyon sa aming mag-asawa. Gabi-gabi akong nagdarasal. Sumama rin ako sa mga Bible group study para makakausap ng ibang tao. Pati sa Facebook group ng mga nanay na may parehas na sitwasyon ko, pinasok ko rin po. At sa tulong ng mga tao, unti-unti ko nakita ang gusto ng Diyos para sa buhay namin. Ibinigay niya ang anak namin hindi para pahirapan kami, kundi makita ang bawat galaw ng Diyos sa aming buhay. Ibinigay niya ito para hindi kami makalimot na manalangin sa Kanya. At sa tuwing titignan ko ang anak ko, naiiyak po ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. May kakaibang kurot sa puso sa tuwing ngingiti ang anak ko. Yung parang ayaw ko siyang mawala sa tabi ko. Kaya mensahe ko po sa anak ko, mahal na mahal ka ni nanay. Patawarin mo sana ako kung problema agad ang bumungad sa puso ko ng unang araw na masilayan kita. Hindi kita pababayaan, anak. Kasama natin palagi ang Diyos. Salamat po, Pastor at Ma'am Cheryl. Nakakakalma po ng puso kapag naririnig ko ang counseling segment nyo. Oh, thank you so much, Melly. It means so much to us. Salamat sa pagbabahagi mo rin ng iyong kwento dahil hindi ka nag-iisa. Hindi lang ikaw ang may ganyang sitwasyon. Kakaiba po talaga, no, Pastor Dave, kumilos ang Panginoon. Bakit minsan parang ang komplikado ng pagpapakita ng Diyos sa pagmamahal niya sa atin, Pastor Dave? Well, bago ko sagutin yan, salamat muna, Melly, sa pag-share ng iyong karanasan at patotoo. No? I'm sure marami pong nabigyan ng lakas loob sa iyong binahagi. Bilang sagot dyan, bakit kumisang napaka-komplikado ng pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Pero Diyos lang ang mga nakakaalam ng kanyang mga layunin sa buhay ng bawat tao at totoo na iba-iba ang pagkilos niya sa bawat tao. Hindi man natin lubos na maunawaan ang lahat ng kaisipan ng Diyos, pero maganda ang hangarin niya dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. At kung tayo ay magbabasa ng kanyang salita, ay malalaman natin ang maraming katuruan at mga pangako ng Diyos na magpapatnubay sa atin kapag tayong maharap ng mga masasakit na karanasan sa buhay. Kaya maganda na si Melly ay dumadalo sa isang Bible study at nakikinig rin sa iba, no? At ito ay nagdala sa kanya ng kaliwanagan, no?
Nangako ang Diyos sa lahat na nagmamahal at sumusunod sa Kanya na anumang pagdurusa na daranasin natin sa mundong makasalanan at di perpekto ay kaya niyang ipagbuklod para sa ating ikabubuti dahil hawak niya ang lahat ng bagay. Sa likod ng anumang masakit na karanasan sa buhay ay may magandang kahinatnan ito ayon sa kanyang mga nakatagdang mabubuting layunin para sa atin kung tayo ay patuloy lamang na magtiwala at sumunod sa Kanya sa paggawa ng tama at mabuti. Kalakip ng layunin niya ay ang pakumbabain tayo sa magitan ng ganitong mga karanasan at baguhin niya ang ating pamamaraan o pag-uugali o pananaw sa buhay para mapagtagumpayan natin ang hinarap na hamon sa buhay. Nandiyan lang naman siya at siya ay naghihintay lamang sa atin. Nakakaroon tayo ng kapayapaan o katagumpayan sa ating pagsubok, hindi dahil nagbago ang ating kalagayan o nagbago ang taong nagpapahirap sa atin, kundi dahil tayo ang nagbago ng pananaw at pag-uugali o sumangayon tayo sa nais ng Diyos para sa atin. Sabi nga sa Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verse 28 to 29, ito ay marami nakakaalam ng pangako na ito. Sabi rito, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para isikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. At ano yung layunin na yun? Sapagkat alam ng Diyos noon pa kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak, at sila itinalaga niya na matulad sa Kanyang anak, sa karakter, no? Sa ating pag-uugali, at ating pagkikitungo sa kapwa, maging katulad ng Kanyang anak na si Jesus upang siya ang maging panganay na maraming magkakapatid. So manimit po merong gustong ituro sa atin o baguhin sa atin ng Diyos pag namaramas tayo masasakit na mga karanasan sa buhay at meron siyang gustong ipakita sa magitan ng ating buhay na magbibigay ng kalakasan sa ibang tao na dumaranas din sa ganoong mga kahirapan sa buhay. Pastor Dave, kagaya po ni Melly, maraming tao rin ang sinusubok ng pagkakataon. Minsan pa nga dumarating sa puntong umaayaw na. Ano pong sinasabi sa salita ng Diyos para sa kanila? Sabi nga sa John 13:7, sinabi to ni Panginoong Hesus kay Pedro, sabi niya, hindi mo naintindihan ang ginagawa ko ngayon, ngunit maintindihan mo rin sa bandang huli. Sa John 14:1, ito yung sabi ng Panginoon, at sinabi pa ni Jesus, huwag kayong magbagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. At sa unang Pedro, chapter 5, verse 6 to 7, ito yung ating mababasa, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y Kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Sa gitna ng ganitong masasakit na karanasan, merong pinapakita ang Diyos, lalo na dito para kay Melly. Gusto ko lang ito sabihin sa iyo, Melly, no? Nakikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo sa magitan ng pagkaloob sa inyo ng Diyos ng biyaya na tanggapin ninyo ng payapa ang kalagayan ng inyong anak at ang kakaibang misyon na binigay sa inyo ng Diyos para imodelo at pakitaan ang anak na ito, ang batang ito ng pagmamahal, pag-unawa at kalinga sa likod ng kanyang mga kapansanan bilang pagpapahayag ng unconditional na pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao na siyang pinapamahala sa pagitan ng pag-ibig mo sa iyong anak. Sa kalaunan, makikita ninyo kung paano kayo gagamitin ng Diyos para magbigay pag-asa at matubay sa mga magulang na tulad ninyo. May anak din na may Down syndrome. So meron pong magandang pupuntahan yan. At salamat sa Diyos at binigyan kayo ng biyaya na tanggapin nyo at magtiwala sa Diyos sa kinabukasan ng batang yan. Melly, gusto naming sabihin, hindi ka nag-iisa. Ang anak mo ay hindi parusa. Siya ay biyaya. Lahat ng luha at dasal mo, nakita yan ng Panginoon. At pinili ka niya na maging nanay niya dahil alam niya, ikaw ang pusong kayang magmahal sa kanya ng buo. Natural lang matakot at masaktan, pero mas mahalaga, pinili mong bumangon at magmahal. At sa bawat ngiti ng anak mo, yan ang paalala na kasama ninyo ang Diyos sa bawat araw. Magpatuloy ka, Melly, biyaya ang anak mo, biyaya ka rin. Salamat ha. Thank you for sharing your story, Melly. I'm sure maraming na-inspire sa sulat mo.
O sa mga gusto naman pong magbahagi ng kwento, pwede kayo magpadala ng mensahe sa Cheryl Cosim FB page. I-DM nyo po yan, direct message nyo sa amin. Share nyo po yan. Baka po maraming matuto rin at ma-inspire sa inyong storya. Or baka po may dinadala kayo, narito po kami, makikinig. Makakatanggap din kayo ng MX3 gift pack pag napili po namin ang inyong sulat. O send nyo po yan ha sa Cheryl Cosim FB page, i-DM nyo po.